See differently, heal deeply. Ang title natin ngayon na ito, The Power of Realization and Godly Perspective. Okay, paano mangyayari na magkaroon tayo ng realization, pero at the same time, makukuha mo yung godly na perspective. Okay? Nasa Bible ba yan? Nako, for sure, nasa Bible po yan. Okay? So, here's the question muna para sa ating lahat. Sa lahat ng mga pinagdaanan mo, okay, isipin mo ngayon, negative and positive na pinagdaanan mo sa buhay, ano ang bahagi ng puso mo na tila hindi na katulad ng dati? Dahil sa mga naranasan, sa kwento ni Cathy, you may have seen o heard yung sinabi niya na parang nagagawa ko sa anak ko yung ginawa sa akin ng so parang hindi niya gusto, pero hindi dapat. Okay? So, sa inyo, sa iyong buhay, ano yung hindi na katulad ng dati? Okay? Maaaring ibang sitwasyon mo, pero ano yung hindi katulad ng dati? We'll answer that dito sa ating pag-aaralan, mga kapatid. So, let's proceed muna dun sa verse sa Bible. Okay? That's in Job 42. Sa atin, sanay tayo na, ay, si Job yung nag-suffer at lahat-lahat. Pero let's see, ano ba ang realization ni Job to the point na nagkaroon siya ng godly perspective. Ito yung verse, mga kapatid. Sabi dito sa NIV at ang salita ng Diyos, "My ears had heard of you, but now," okay, notice nyo yung naka-colored na letters na yun. "But now my eyes have seen you, therefore I despise myself and repent in dust and ashes." Wow, powerful words. Sa Tagalog, sabi ni Job, Job 42 by the way is the last chapter of Job. "Noon ay narinig ko lang po sa iba ang tungkol sa inyo." You see? "Pero ngayon," that's the transition, "ay nakita ko kayo." So ibig niya sabihin, nung una, kumbaga, ito si Lord, ganito si Lord. Okay? Wala pang Bible noong time na yan, na nagsalita si Job. Ito ang Diyos. Sabi niya, "Noon narinig ko lang ang tungkol sa inyo. Pero ngayon, nakita ko na kayo." Nagkaroon ng divine encounter si Job kay Lord. "Kaya ako ay nahihiya." Tingnan yung realization ni Job. "Kaya ako ay nahihiya sa lahat ng sinabi ko tungkol sa inyo." Yeah, naging angalites and reclamites din si Job. Okay? Bakit? Pause tayo ng konti dito. Bakit nagkaroon siya ng pag-angal at pag-ano sa buhay? Dahil ikaw ba naman palibutan ng mga tao na ikaw ang sinisisi all the time? Job, may kasalanan ka talaga eh. Ay Job, hindi pwede yan. Yung tatlo niyang kaibigan. Bagamat si Job sa unang chapter o first three chapters ng Job ay nagsabi siya na hubad akong dumating, hubad akong alis. At sinabi niya sa wife niya yan, sabi niya, purihin ang Panginoon. Pero along the way, kung babasahin niyo yung all 42 chapters, pag-ganong-gano na si Job. Sabi niya, alam niyo, kung alam niyo lang nararamdaman ko, sana malaman niyo. At kung pwede ko lang tanungin ang Diyos, gusto ko na siyang tanungin, ba't nangyayari sa akin to? Hindi dapat ito para nakaramdam siya ng injustice. Pero of course, di alam ni Job na merong divine na contest si Satan at si Lord. Pero dumating ang punto na si Lord nakipag-usap na kay Job at si Job binulalas niya ang sarili niya. At si Lord, kalmado siyang sumagot si Lord. Okay? Sa isang taong masama ng loob. And then sabi niya, "Nasa ka ba, Job, na ginawa ko mga bagay-bagay?" And all that 1 or 2 chapters na nag-explain si Job at si Lord, ngayon ito ang naging realization ni Job. Sabi niya, "Kaya ako ay nahihiya," sabi ni Job, "sa lahat ng sinabi ko." You see, may sinabi si Job patungkol sa sitwasyon niya na ikinahihiya niya kasi alam niya para daw siyang sira. Okay, kung salita ko na lang yan. "Nahihiya ako sa lahat ng sinabi ko tungkol sa inyo. Ako po ngayon ay nagsisisi." There's the realization once again.
sa pamamagitan ng pag-upo sa abo at alikabok. Okay? So, with that, you can see mga kapatid na there's something sa buhay ni Job na kailangan nating aralin. Okay? Besides sa sharing ni Cathy kanina, we need to learn something sa buhay ni Job. And let's see. So here's the thing, mga kapatid. Listen very carefully. Truth. Here's the truth. Healing isn't about fixing your life. Okay? Ang pagpapagaling ay hindi tungkol sa ayusin natin ang buhay mo. Okay? Healing is about recovering your heart. At kapag na-recover mo ang heart mo, yung fixing your life is just natural. Believe me, mga kapatid, believe me. I know that. Naranasan ko rin yan. Okay? So again, ulitin ko. Healing isn't about fixing your life. We're not here to fix our lives. We're here para ma-recover yung puso natin na nakakonekta sa Diyos. Nandiyan ba kayo? I think you will like this, mga kapatid. Tuloy tayo. So how to recover your heart and be healed? Kung gusto mong matutunan ito, listen carefully, mabilisan lang po ito. These are 5 items. Number 1, make space for personal encounters with God. Dapat may espasyo sa puso mo na willing kang makipag-encounter sa Diyos. Okay lang kay Lord, kahit masama loob mo sa Kanya, kaya niyang i-handle yan. Sabi ko nga sa inyo noon pa, hindi natin ma-offend si Lord sa pagiging honest natin sa Kanya. May mga tao kapag nag-open tayo, na-offend sa atin. Okay, na-offend tayo. Pero si Lord, maging honest ka, katulad ni David, ni Job, ni Abraham, hindi na-offend si Lord. So make space. Job moved from hearing about God, alam mo yan, yung second hand, na parang, ay, ganun ba si Lord? Ganun ba si Lord? Narinig mo sa preaching, narinig mo sa Bible study. That's good. Pero iba yung personal encounter mo sa Panginoon through the Word of God. Wala kang kasama, nagbabasa ka ng Word. Ano Lord? Sorry Lord. Okay, nagpipray ka, suddenly you feel this tingling effect sa kamay mo, sa tiyan mo. There's something, and then hindi mo alam, yung Holy Spirit pala ay gumagana na sa buhay mo. So Lord, you are completely human being. You are a complete human being. So meron kang encounter sa Diyos na spiritual, bukod sa emotional, na kakailanganin mo para mapabilis yung pagpapagaling ni Lord. Bukod pa doon, mga kapatid, ito, don't settle for second-hand faith. Okay? When you make space for God, you are making space para maranasan mo si Lord first-hand. Okay? Hindi ko sinasabing hindi maganda yung Bible study or preaching. Okay? Those things are good. Pero what is better or what is best? Personal encounter. Sunod, number 2, practice honest surrender. Job didn't just change his words. Hindi niya binago lang na parang, Lord, ano ba yan? Bakit ganito? Ano ba yan? Puro angal later on. Kundi hindi niya lang binago yung words niya. Binago niya pa yung posture niya. Nag-mellow down si Job. Maaaring nagpatira pa to, maaaring lumuhod siya. Okay? At nung nilay down niya ang sarili niya, inamin niya na limitado pa lang kaalaman ko. Nga pala, wala pala ako nung nilikha ang langit at lupa. Sino ba ako para magmalaki sa Panginoon? Nilay down niya yung pride niya at in-embrace niya yung katotohanan na tao siya, Diyos ang Diyos. Hindi tayo Diyos. Sa atin, we try to control things. Okay, una ako sarili ko. So, name your limits. Admit yung pride natin, mga kapatid. At huwag mong hayaan gapangin ka ng pride to the point na hindi mo alam, punong-puno na pala tayo ng pride. Healing begins when we stop pretending and start repenting. Okay? Be honest. Don't pretend. Huwag ka mag-pretend sa sarili mo na okay ka. Huwag ka mag-pretend sa ibang tao na okay ka. Aminin natin, there are some people, 1 or 2 people na dapat malaman nila na hindi ka okay para maipanalangin ka. That's where counseling comes in. Iba ang nagagawa ng counseling, mga kapatid, believe me. Number 3, trust God and not the process. Minsan may naririnig ako at pag narinig ko to, nagtatanong ako,
At unang ko narinig nagtanong ako, "Should I trust the process?" Andiyan ba kayo? Naririnig natin 'yan, "Uy, trust the process." I'm sorry but I beg to disagree. You do not trust the process, you trust God, not the process. Andiyan ba kayo? Ang proseso ay proseso, ang proseso ay may pinanggalingan. Mamaya hindi proseso ba 'yan ng Diyos? Kung hindi proseso ng Diyos 'yan, that's not from God and it should not be trusted. So, what should you trust? Trust God. You trust God. Job saw God's sovereignty beyond his suffering. Pero kung ikaw si Job, itong tanong, pambihira, nagpustahan tuloy. Nag-deal pala 'tong dalawa na 'to, si Lord at si Satan, hindi ko alam. Okay, that's the spiritual warfare. Kaya 'pag may mga problema tayo mga kapatid, baka nakikialam si Satan sa buhay natin. Tina-try tayong guluhin ang sarili mo, ang pamilya mo, because life is a spiritual warfare. Ito ang wala sa psychology. No offense. Pero we need psychology, we need psychiatry, pero there is more wisdom from the Bible beyond sa kaya ng ng sciences, kung ano mang science 'yan. Even when life feels unfair, sabi ko sa inyo noon, God is wise and He is fair. Reframe your pain. Okay? Alamin mo, ba't ako ganito? Kailangan ma-realize mo, ba't ako ganito? And then, hindi mo makuha ang lahat ng sagot, pero kung gusto mo may babago sa buhay mo, you trust God. And God will bring you to a process of realization, the process of restoration. Actually, in one word, yung buong process na yan, it's called salvation. Okay? We may not get all the answers, but we can trust the one who holds the answers. Wow. Does this make sense, mga kapatid? Okay. Number 4, let go of control and lean into submission and trust. Don't control people, don't control situations, never manipulate. Kasi minsan, we use words, we use our influence to manipulate other people para masunod tayo. That's not from the Lord. Si Lord, kaya niyang gawing mag-manipulate kung tutuusin. Pero He never manipulates. Sino ang nag-manipulate? Yeah, yung kalaban, of course. Demonic spirits. And sometimes they use us. Never let bad spirit use us para tayo ay magkaroon, mga kapatid, ng manipulation. Manipulation in the Bible is called Jezebel spirit. At yung spirit na 'to, hindi na pag-uusapan 'to sa common na mga usapin tungkol sa, emotional, health o mental health, pero totoo ito, mga kapatid. Kapag we manipulate people para masunod tayo and we use ourselves, our resources, that's called manipulation. At sa Bible, ang best example diyan ay si Jezebel. He manipulated her husband, he manipulated people. Si Jezebel hindi siya yung hari, pero siya yung hari at actually mas takot si Elijah nung time na down si Elijah kay Jezebel kaysa sa hari. Okay? Why? Because she controls. And don't control, mga kapatid. Pero i-control natin sarili natin, yung emosyon natin, yung reaction natin, yung responses natin. Pero don't control people. Don't tell people, especially sa mga bata, just one quick tip. Wag natin sabihin sa mga bata, wag kang umiyak, wag kang umiyak. You are suppressing the emotion. Hayaan mo siya umiyak, umiyak. Malungkot siya eh. And then, oh anak, ba't ka umiyak? I-process natin sa tulong ng Panginoon. True healing is not just relief from pain. Na para, ay, masarap na pakiramdam ko, okay na siguro ako. Hindi. Healing is not when you fix your life. Healing is when you recover, okay? When you recover your heart. Dulo. So, sabi dito, surrendering to God isn't weakness. Is the doorway to restoration. Number 5, choose kindness over bitterness. If you want to recover your heart and be healed,
Okay, mahirap 'to, okay? Pero choose to be kind than to be bitter. Pain can harden the heart or soften it. So kung mali ang iyong, framing, yung framework mo sa pain ay para ikaw ay license to kill ang galit mo at yung pain mo, then you're choosing bitterness instead of kindness. Let God reshape your heart, not your bitterness. Huwag mong hayaan na kontrolin ka ng bitterness mo. Heart check, is my pain making me hard or humble? Kung ang pain mo, katulad ng kay Job, ay proseso siya, up and down siya, pero later on, nag-humble down siya, then good for you, good for us. Pain will shape your heart, so choose who gets to do the shaping. Okay? Yes, may bad situation ka. Gamitin mo yung bad situation mo just like Joseph para mapaglingkuran ang Diyos. Ang sabi ni Joseph sa mga kapatid niya na supposed to be may bitterness siya, sabi niya, "What you meant for evil," paraphrase na 'to, "What you meant for evil, mga kapatid ko, God meant it for good." Kaya no bitterness, tara, akap tayo, hug tayo. Nag-group hug sila. Why? Because Joseph, may power siya to kill his 10 brothers. He can be bitter, pero he chose kindness kasi alam niya, he trusted God, not the process. Kasi ang process minsan ay painful. Okay? Pain will shape your heart. So to choose who gets the shaping. Si Lord ba o ang sitwasyon mo na hindi maganda? Real healing and transformation begins when we stop borrowing faith and start encountering God personally. So, sa lahat ng pinag-usapan natin mga kapatid, if you will see differently, you will heal deeply. Why? Because the power of realization and godly perspective is the start ng healing mo talaga. Don't just recover your life. Don't just fix your life. Let God recover your heart. Well, you've heard it right. We don't need to trust the process. What we need is to trust the Lord. So, ang narinig niyo po ay part ng Speak to Inspire PGE podcast at meron tayong audio-only version at may video rin. And why not consider to subscribe and like ang episode na ito and maybe share it to your friends and to your relatives. I'm sure they will appreciate it as we talk about dito sa podcast na ito about mental health awareness and especially inner healing din. So this is Gina Somo III. I'm the senior pastor of UVCC Church. Thank you for being part of this ministry. God bless you more. See you on the next episode.